And so, continue natin. So, dito sa pangalawang line, yung printf ID, student ID, dito, piniprint lang natin yung student ID na variable. So, nakaganito siyang format para mas madali nating i-call out na lang yung variable dito sa loob ng parenthesis or rather sa loob ng quotation mark, ng double quotation mark. So, dito, paano ba mag-call out ng variable? Kina-call out natin yung variable sa magitan ng i-enclose natin to sa tag dito, curly braces. Dito, sa dalawang curly braces. Diyan natin i-call out yung variable. And then name, printf, fname, naka-format na siya, nakang ganyan. Name, call out lang natin. Print, f section, then call out yung section na variable. Print, grades, call out natin yung tatlong variable ng grade. So, kung mapapansin nyo, naka-colon to, dot 1f. So, ibig sabihin yan, ng dot 1f na yan is kung ilan yung decimal na i-output niya. So, pag 1f, isang decimal lang yung i-output niya. Pag dot 2f, 2 decimal places naman yung i-output ng grade natin. And then, print yung last, print f average. And then, call natin yung variable na average or yung ave. So, for the output, ayan, so, enter your ID. Ito yon. Enter your ID. Enter your name. Ito rin yon, yung name. Input, enter your name. Enter your section. Ito yan, dito sa variable na sec. Diyan tayo nag-store ng section. Enter your first grade. And so, kung mapapansin nyo, naka-float siya since ang data type na dineclare natin sa kanya is float din. So, enter your second grade, 90.0. Ayan, naka-float din siya. Enter your third grade, 88.5. Naka-float din siya. So, dito, next natin is ipiprint na natin yung pinaka-final na output na ibabalik sa student once natapos na siya mag-input dito. So, dito, print natin \n student report. Ito yon. Mapansin nyo, meron ditong space. So, dahil yan sa \n. So, student report, ito yan. And then, printf ID, student ID, ito to. ID, name, section, yung grades na kanina yung tatlo. Ito. So, mapapansin nyo, isa lang yung decimal place niya. Kasi naka 0.1f lang siya. And then yung average, ito, yan. So, paano uli nakuha yung average? So, yung average nakuha sa pinag-add na tatlong grade and then dinivide sa 3. Kaya nakuha tong 88 na to, 88.0. So, that's all for the student information system. So, next naman natin is yung next problem is the salary calculator. Okay? So, first, mag-input daw si user ng employee name, basic salary, and ng number of overtime hours. Okay? So, papakita natin siya. So, una, mag-declare muna tayo ng variable for the employee name. So, ito yung variable na yon, which is the name. Diyan tayo mag-i-input ng employee name. So, the second, mag-i-input daw si user ng basic salary. So, magde-declare tayo ng variable para sa basic salary. So, ito yung variable na yon, which is b salary, integer, kasi integer ang kinukuha sa basic salary.
And dito na i-store yung basic salary. And then, for the last na input ni user is the number of overtime hours. So, magde-declare ulit tayo ng variable para sa overtime hours which is OH para mas madali. So, pag palang magde-declare tayo ng variable is make it as short and make it as short as possible. But dapat yung variable na yon is makikilala nyo pa rin. So, yung overtime hours daw is naka-integer. Ayan. So, dito siya papasok kapag nag-input yung user ng para sa overtime hour. So, next, assume each overtime hour is equals to 150. Ayan. So, kukwentahin natin yung overtime pay. So, sabi kanina, assume daw natin yung overtime hour is 150. So, bawat oras ng overtime is binabayaran yung empleyado ng 150. So, paano natin makukuha yung pinaka-overtime pay ng isang ni user? So, overtime pay is equals to 150 kada oras. Ita-times natin siya sa overtime hours. Since ang sabi dito is each overtime hour is 150. So, i-multiply lang natin siya dyan. And then, compute gross salary, 12% tax, and net salary. So, compute natin yung gross salary. So, yung gross salary is ito yung total na sweldo mo bago kakaltasan ng tax. So, ang formula natin dito is gross is equals to basic salary plus yung overtime natin. Yung total ng overtime natin kanina, ito yon. So, dapat makuha muna natin to bago siya mag-proceed dito. And then next, yung formula ng tax natin is equals to gross times 0.12 since 12% nga yung kukunin natin. And then next yung isin lang natin. Yung net salary. Ito, yung last. Yung net salary naman na formula is equals to gross salary minus tax. So, yung net salary natin is yung sweldo matapos kaltasan ng tax or matapos bawasan gamit ng tax. So, formula natin dito is gross minus tax para makuha natin yung net salary ni employee. So, next naman is display na natin yung results with formatted ng 2 decimal places. So, dapat naka-format daw siya ng 2 decimal. Lahat ng dineclare natin kanina dito na variable. Okay, so una, ipiprint natin yung employee name. Ayan, so naka-format din siya para mas madali na lang natin i-declare yung variable sa loob ng double quotation mark. Employee name and then yung variable name. Next, basic salary. Naka-format din siya. Basic salary colon .2f. Since ang sabi dito, dapat daw naka 2 decimal places. So, dapat naka 2.f siya. So, kung ang hinahanap naman is naka 1 decimal lang, dapat naka 0.1f lang siya. Next, print number of overtime hours. Ayan, so declare lang uli yung variable. Call out lang pala yung variable sa loob. Print f, gross salary. Ayan. Papakita natin dyan kung anong oras. Ay, hindi. Papakita natin dyan kung ano yung gross salary niya. Print, yung last is print net salary. Papakita natin dyan yung net salary na So, parehas to, yung gross salary, net salary, parehas yan 2 decimal places. So, for the output, yung enter your name sa unang line,
which is naka-string tayo. Ayan. Enter your basic salary, 500. So, naka-integer tayo. So, ang kukunin niya is whole numbers. Enter your overtime hours. Ito yon, naka-integer din tayo. Kaya whole number lang ang tatanggapin niya. So, employee name. So, for the last, ito, i-display niya na dyan yung employee details na kanina na in-input natin. Kasama yung mga hinihinging output. So, employee name, basic salary, number of overtime hours. So, itong basic salary na nakikita nyo, naka 2 decimal place siya. Ito yon. Number of overtime hours. Ito. Gross salary, 910. Ito yon. And then, kinall out lang dito. And then, yung net salary niya. Ito yon. Calculation ng net salary. And then, kinall out. Yan, naging ganito. So, yan. So, that's all for the salary calculator. And then, next, for the third problem ng part 1 ng ating topic is the online shopping cart. Yan. So, dito, so first, ang i-input daw ni user is tatlong product names, quantity nila, naka-integer, and ng price ng product na yon. So, una, magde-declare tayo para sa first product name, which is prod1. Ito yon. And then, mag-i-input siya, enter ng first product. So, mapapansin nyo, naka-string lang yung data type niya. And then, for the first quantity, or rather, first quantity ng para sa first product, ito yon. Na-declare tayo ng p-quant1 and naka-integer siya na data type. And then, para naman sa price ng first product, P1 price and naka-float siya. So, itong P1 price, ito yung presyo ng first product. And then, since tatlo nga yung product na i-input ni user, dapat meron din tayong pangalawang product and pangatlo. So, dito sa product 2, same lang naman siya katulad ng process dito sa pag-input sa first product. Kukunin niya uli yung name ng second product mula dito sa variable na prod2. Naka-string uli siya. P-quant2 para naman sa second product. P2 price para sa price ng second product. So, dito sa pangatlong input ng third product, same lang din katulad dun sa process ng product ng first product and the second product. So, variable uli ng product 3 para sa name ng third product. And then, variable para sa quantity ng third product. And then, price para sa price ng third product. So, next is ko-compute na daw natin yung total amount and display a mini receipt like this na naka-summary. And then, makita yung total sa baba. Ayan. So, una, i-compute daw muna natin yung total amount. So, dito, sa unang part, or sa first product natin, i-compute daw natin yung total amount. So, mag-declare lang tayo dyan ng variable na para sa first product ng total 1 is equals to P quantity ng first product, ito yon. And then, ita-times natin siya sa price ng first product. So, dito sa total 1 variable na to, makukuha na natin yung total amount ng first product. So, ganun din dito sa total 2 variable, which is kinukuha naman natin dito yung total amount ng second product. So, ganun din, quantity ng second product, i-multiply siya sa price ng
second product. So, makukuha na natin yung total amount ng second product. So, ganun din sa total 3 ng third product, yung quantity daw ni third product, imumultiply natin siya sa price ng third product. Ayan. So, kapag nakuha na daw natin lahat ng total per price, kung makuha na daw natin yung total amount ng each product. So, para makuha na daw natin yung pinaka-final total ng tatlo, pag pinagsama-sama daw, is ipag-a-add lang natin yung total 1, total 2, and total 3 para makuha natin yung final total. So, yan, total is equals to total 1 plus total 2 plus total 3. And then, last is, i-display daw natin yung, magdi-display daw tayo ng mini receipt like this. Ayan, yung naka-summarize na part. So, yan, magpiprint lang tayo dyan ng cart summary. Maglagay tayo ng \n para may naka-new line, para maayos tignan. Print, format, and yung variable, call out natin yung variable ng quantity 1 times product 1, variable ng product 1, at peso sign, and then yung price ng product 1, naka 2 decimal places is equals to total ng, ito yon total na na-calculate natin para sa product 1, print f quantity 2 times product 2 at price ng product 2, 0.2f, naka-decimal siya, total niya, and then equals to total ng product 2, 0.2f, naka 2 decimal place din siya. So, last, ganun lang din. Quantity ng product 3. Product 3, name ng product 3. P3 price. Price ng product 3. And then, total ng product 3. Yan. So, dito, mag-print lang tayo dyan ng dash lines. Para pang separate lang sa receipt natin or dun sa total na ilalagay natin para magmukha siyang ganito. And then, sa baba nito, is piprint natin yung pinaka-total and then call out natin yung variable na total. Yung pinaka-final total ng tatlong product once na pinag-add na natin sila. So, tingnan natin yung output ng ginawa nating code. So, enter first product. Itong part na to, ito yan. Yung enter first product, enter quantity for first product, enter unit price for first product. Ito yan. And then, yung second, na pag-input natin, na enter second product. So, ang bali lang natin dito, hindi natin nilagyan siya ng new line para makita natin na separate sila. So, dito, enter second product, enter quantity for second product, and enter unit price for second product. Ito yun. Yung tatlong to. And then, yung last na pag-input para sa product, enter third product, yung bread, enter quantity for third product, and enter unit price for third product. Ito yun, yung last. Ayan. So, bago natin siya i-print, i-calculate niya muna yan. So, etong nasa baba is the pinaka-output na ipiprint para sa receipt. So, itong cart summary, ito yun. P quant1, ibig sabihin quantity ng first product. Ilan ba yung quantity ng first product? Ito yun, which is 2. Kaya ang naka-display dito is 2 times product 1 or yung name ng product 1 dito. Ano ba yung product na nilagay natin? Apples. So, ito yan. Kinall out natin. At yung price ng first product. Magkano ba yung price na nilagay natin? Na 50. So, 50 yung nandito.
equals 100. So, saan tong 100? Ito yan, dito sa total ng first product. So, paano na uli nakuha natin yung 100? Itong quantity ng first product, tinimes lang natin sa price. Tama. So, kung yung quantity mo is 2, and yung price nun, kada isa is 50, magiging 100 siya kasi 2 times 50 is equals to 100. So, yan lang, katulad lang din to, yung second product and third product na milk and bread, ganun lang din ang ginawa katulad sa first product. So, yung total nito, ito. So, paano ulit natin siya nakuha? Pinag-add natin tong 100, 70, and 105. Ito. Ito yung formula niyan. And then, dineclare natin sa baba. I mean, kinall out pala yung total na variable. So, yan. Tapos na tayo sa part 1, which is yung declare ng variables and ng data types. So, next is part 2. For the part 2, which is the conditional statements. So, meron ulit tayong 3 problems, which is the leap year checker, triangle type identifier, number comparison game. Ayan lang pala. So, dito sa part 2, sa conditional statements, ang gagamitin lang natin is puro if. Okay, so first, dito muna tayo sa leap year checker, which is, chine-check nito if leap year ba or not yung nilagay natin or yung in-enter natin na year. Yan. So, una, mag-input daw si user ng year na gusto niya. And then, saan yun? So, ito yun. Magde-declare tayo ng variable na year. So, naka-integer siya since whole number yung mga year natin sa calendar, di ba? Wala naman naka-float. Ayan. So, kaya naka-integer siya. And then, check if it's a leap year. So, divisible by 4 but not 100 or divisible by 400. So, ito yan, yung condition na yan. So, if yung year daw, so, mali pala to dapat. Dapat pala, naka-parenthesis to para hindi tayo malito. So, if yung year daw is divisible by 4, ito, but hindi siya divisible sa 100, leap year siya. Or, so ulitin natin yung condition pala. So, magiging leap year siya if yung year is divisible by 4, but hindi siya divisible sa 100, or yung year is divisible by 400. So, kapag either doon sa dalawang yun, yung condition, or nag-true siya, ipiprint natin is leap year. So, kapag wala naman doon sa condition, yung lumabas, or tama, wala dun sa condition yung lumabas, is ipiprint niya is not a leap year. Ayan. So, ito yung output. I-enter ng leap year, dito yon. And then, i-check niya if it's a leap year or not. So, 2024, so leap year. Since may isa dyang tumama, or nag-true, nag-leap year siya. And then, for the next problem, which is the triangle type identifier. Ito sa triangle type identifier, i-identify na lang kung anong type ng triangle to. So, for the first, mag-i-input daw si user ng tatlong side ng lengths. And then, i-check niya whether it's equilateral, pag equal lahat ng sides, isosceles, pag dalawa lang yung equal na side, and the scaling kapag lahat ay iba-iba, or all sides are different. Let's explain na yung code. So, mag-input siya ng 3 sides. Ito yon, side 1, side 2, side 3. Nag-declare tayo dyan ng tatlong variable. Lahat is naka-integer. So, dito na tayo sa condition. So, paano nga ba natin malalaman if anong type ng triangle yung in-enter ni user. So, if yung side 1 daw is equals to side 2 and equals to side 3, or yung lahat ng sides ay equal,
ipiprint niya is equilateral. L if side is equals to side 2 or side 1 is equals to side 3 or side 2 is equals to side 3, ibig sabihin lang neton, kapag yung dalawang sides is magkaparehas, ang ipiprint niya is isosceles. Pag naman ay L if side 1 is not equal to side 2 or side 1 is not equal to side 3 or side 2 is not equals to side 3, ibig sabihin nito, ibig sabihin lang na itong condition na to is kapag lahat ng sides is magkakaiba. Ipiprint natin is scaling. Kapag else naman, ibig sabihin nito, not a valid triangle siya. So, paano nga pala natin malalaman if hindi valid yung triangle natin? Malalaman natin kapag wala dito sa tatlong condition na to, dito siya babagsak. Kapag hindi equilateral, hindi siya isosceles, hindi siya scaling, hindi siya valid na triangle. Ayan. So, ito yung output niya. Enter ng side 1, 5. Enter side 2, 5. Enter side 3, 5 din. So, lahat to magkakaparehas na side, kaya ang pinrint niya is equilateral. Ito yung condition na yun. So, dito, nag-true na agad siya, kaya pumasok na agad siya dito sa equilateral. Hindi na siya pumasok dito sa isosceles kasi sa una pa lang, nag-true na siya. Dito sa isosceles, enter side 1, 4, enter side 2, 4, enter side 3, 5. So, mapapansin nyo, yung dalawang sides magkaparehas. Sabi dito sa condition, kapag daw dalawang side yung magkaparehas, ang ipipit niya is isosceles. So, dito, kaya hindi siya pumasok dito sa equilateral. Since, yung side 3 natin is umiba na dun sa dalawang side, which is, ang in-input ni user is 5. Magkaiba na siya dito. So, dito, in-skip niya lang. Kaya pumunta siya sa elif, and then chinek niya if ganun ba yung, if true ba yung condition, kaya nagprint siya ng isosceles. And then, for the next example, enter side 1, 4, enter side 2, 5, enter side 3, 6. So, mapapansin nyo, iba-iba yung side niya. Kaya, ang pinrint niya is yung scaling. Ito, yung sa third condition. Pumasok siya dun sa third condition. So, that's all for the second problem. And then, for the last problem ng part 2, is the number comparison game, which is, ang gagawin lang neto is, hahanapin niya kung ano yung largest number and then ipiprint niya whether it is even or odd. So, dito, pagpapa-input daw kay user na tatlong number, ito yan, num1, num2, and num3. So, lahat to is naka-integer data type. And then, assume natin na yung largest is num3. Yan. Assume natin na yung largest is num3. And then, paano natin malalaman if kung ano yung pinaka malaking number dun sa tatlo. So, dito, maglalagay lang tayo ng first condition which is if yung num1 daw is greater than sa largest na dineclare natin kanina, which is yung num3, yung largest nito is equals to num1. Since mas malaki siya sa largest eh. Ayan. So, ang ipiprint niya na is yung num1. If yung num2 is greater than dun sa largest, ang ipiprint naman natin largest or ang magiging largest na ngayon is yung num2. So, dito, piniprint lang natin yung largest number and then kung ano yung largest na nakastore doon or yung largest na variable. So, pagtapos nating i-print yung largest number, check naman natin ngayon if even or odd ba to. So, if yung largest daw is divisible by 2, ipiprint daw niya is even. So, ano-ano nga ulit yung mga even? So, 2, 4, 6, 8, 10. Ayan, lahat ng even. Divisible siya sa 2. And else naman, kapag hindi siya divisible sa 2, ipiprint daw niya is odd.
So, ito yung final output niya. Yan. Nagpa-input siya ng tatlong number. Enter number 1, 3, number 2, 5, number 3, 7. So, ayan. Largest number niya is 7. So, bakit? So, inassume natin kanina, di ba, na yung largest is yung num3. So, if yung num1, so kung yung num1 ba is greater than sa largest? Hindi naman, di ba? Yung number 2 ba is greater than sa largest? Hindi rin. So, ang ipiprint niya ngayon, if wala dun sa dalawang condition, is yung dito sa odd and even checker. Ito yon. So, 7. If, di ba, 7 yung largest number natin. Yung largest daw ba is divisible sa 2? Yung 7 daw ba is divisible sa 2? So, no, false. So, mag-skip siya ngayon. And then, pupunta siya ngayon dito sa else. Kapag wala dito yung condition, or pag hindi na-meet yung condition ng first condition, mag-else siya ngayon. So, ang pinit niya is add. Ayan. So, tapos na tayo dito sa part 2. So, next is the part 3, which is the conditional statement if else. So, meron din tong tatlong problems, which is scholarship eligibility, electric bill calculator, and ng username and password validation. Okay, so dun muna tayo sa una, which is yung scholarship eligibility. So, dito sa scholarship eligibility, ina-identify niya if pasok ka ba dun sa scholarship. If eligible ka ba dun sa scholarship. So, una daw, mag-i-input ng average grade or kukunin ng program yung average grade at ang family income ni user. Magde-declare tayo ng variable para sa grade, average grade. Ito yan, average grade. And then, para sa family income, which is INC for short. So, parehas naka-integer the data type. And then, for the conditions naman, if yung average daw is greater than or equal sa 90, and yung family income mo is less than sa 200,000, eligible ka para sa full scholarship. Ito. Else if naman daw, if yung average mo is greater than or equal sa 85, and yung family income mo is less than sa 500,000, magkakaroon ka lang ng partial scholarship. Kapag naman wala dito sa dalawa, yung na-meet mo, else, hindi ka eligible para sa scholarship. So, ito yan. If average is greater than or equals to 90, and income or yung family income kanina, family income is less than sa 200,000. Pag nag-true yan, yung dalawang yan, paka-end kasi tayo. Pag nag-true yan dalawang yan, eligible ka para sa full scholarship. If average greater than is equals to 85 and family income is less than sa 500,000, eligible ka para sa partial scholarship. And if wala dyan sa dalawang yan, yung na-meet, pupunta tayo sa else, ipiprint niya, not eligible ka para sa scholarship. So, ito yan. Enter average grade, 95. Enter family income, 100,000. So, full scholarship. So, since yung 95 is greater than siya sa 90, and yung family income mo is less than sa 200,000, ayan, 100,000 lang, eligible ka para sa full scholarship. If, so, paano naman to? Scholarship, enter average grade, 80. Enter family income, 100. Dito, sa second example, average grade niya daw is 80. So, pasok ba siya dito sa unang condition? Average grade is greater than or equals to 90. So, hindi na siya pasok. Dito pa lang sa average grade. So, skip natin. Punta tayo sa if average grade is greater than or equals to 85.
Yung 80 ba is greater than to equal sa 85? Hindi rin. So, dito pa lang sa average, hindi na siya pasok. So, mag-skip siya uli. So, dito na siya napunta sa else. Kaya ipiprint niya na is not eligible. So, for the third example, enter average grade 85. So, if average grade is greater than or equals to 90, hindi rin siya pasok. So, skip tayo dito sa L if average grade greater than or equals to 85. So, equal siya sa, so yung 85 na enter natin kanina, equal siya dito sa 85. So, pasok siya. So, punta naman tayo sa family income. I-check na ngayon. Yung income daw ba is less than sa 500,000. So, 400,000 lang to. So, pasok din siya. So, nagtrutong dalawang to, ibig sabihin, pasok siya dito sa second condition, and yung piprint niya is partial scholarship. Ay, ito. Okay, so tapos na tayo dito. So, for the next is electricity bill calculator. Dito naman sa electricity bill calculator, kinukuha lang natin yung kinakalculate lang natin yung electricity bill. Okay, so, una daw is mag input ng kWh consume or meaning nito is kilowatt per hour na na-consume ng user. So, ito yan. Papa-input natin si user ng kilowatt per hour. Ito yung variable and then dito na isa-store yung kilowatt per hour na na-consume niya. So, naka-float siya kasi pwede siyang naka-decimal. Okay, so next, if yung consumption daw or yung dineclare natin dito, if kWh is less than or equal sa 100, ang gagamitin niyang rate is 5 pesos. Ito. Else naman, kapag hindi na-meet to, or pag mas mataas sa 100 yung na-consume na kilowatt per hour, ang charge rate na gagamitin natin is 8 pesos per kilowatt per hour. So, mag-add tayo ng fixed na 50 para sa service charge. And then, piprint natin yung total bill. So, ito yon yung una, input kay WH consume, ito yon. Ito. And then, yung condition natin na if yung consumption daw is greater than or equal sa 100, ang gagamitin nating rate is, or yung magiging total natin is kilowatt per hour, ita-times natin sa rate, which is 5 pesos lang kapag 100, or kapag less than 100, yung na-consume. And then, plus 50 charge para dun sa service charge. So, etong 50 is fixed to. And then, ipiprint na yung 5 pesos per kilowatt per hour. So, else naman, kapag yung kilowatt per hour or yung na-consume mo is greater than sa 100, ang total niya is magiging kilowatt per hour times, nagkamali lang to, dapat 8 to. Yung rate niya, dapat 8 kilowatt per hour times 8 plus 50 para dun sa service charge. And then, ipiprint niya yung 8 pesos per kilowatt per hour. So, dito, ipiprint niya sa baba yung total bill. And then, naka 2 decimal places. Ayan. Kilowatt per hour, 20, 5 pesos per kilowatt per hour. Ayan, so dito, enter kilowatt per hour, 20. Pumasok na siya agad dito sa unang condition, which is less than yung 80, yung 20, less than siya sa 100. So, kaya yung kinalculate niya is kilowatt per hour times 5 plus 50. And then, 5 pesos yung per kilowatt per hour niya. Total bill niya ngayon is 150. So, enter kilowatt per hour, 500 dito. Hindi na so in-skip niya na to, hindi na siya pumasok dito sa condition na to. Since yung 500 is greater than na siya dito sa 100. Kaya pumasok ko siya dito sa else condition. So dito, mali lang yung calculation natin. Dapat 8 to. So, dana natin tong
electricity bill calculator. So, for the last ng topic ng part 3, tama ba part 3? Ayan. So, for the last problem ng part 3 is itong username and password validation. So, madali lang naman siya. So, first, i-input natin yung username and password ni user. So, ito yon username, variable username. Dito tayo mag-input ng username ni password. And then, password variable, input, enter your password. So, pareha siya naka-string na data type. So, ano yung condition natin para valid daw yung credentials? So, if yung username daw is equals to admin na word and password is equals to 12345, magla-login successful siya. Pag yung username daw, pag alin sa dalawang to, yung condition, pag true yan, yung dalawa, pag true pala yung dalawa kasi naka-end tayo. Pag true tong dalawa, mag-print siya na login successful. Pero, if yung username mo, mali, and yung password lang yung tama, hindi siya papasok dito sa condition, pag hindi siya nag-true, i-skip niya lang to. And pupunta siya sa else condition. Ganon, same din kapag yung username mo tama and yung password mo mali, hindi pa rin siya sa successful login. Pupunta pa rin siya dito sa else and ipiprint niya yung invalid credentials. So, yan. So, pag yung dalawa mali, mag-skip siya, pupunta siya dito sa else, invalid credentials. Same din with pag yung kahit isa dyan is mali or false, skip na yan, pupunta siya sa else, mag-invalid credentials siya. So, tingnan natin yung example. Dito, enter username, admin, enter your password, 12345. Ayan, so parehas tama yung username. Username natin is admin, yung password is 12345, kaya pumasok siya. Paano naman kapag mali? Pag mag-invalid credentials. Enter username, crazy. Ayan, so dun pa lang sa username, mali na. Password, 12345. So, naka-end tayo. So, dapat dalawa yan tama. Yung username natin mali. So, mag-invalid credentials siya. Pupunta siya sa else. So, yun lang. So, that's all for the Python laboratory activity. So, good day everyone. For today's topic, I will discuss the Python laboratory activity for the lab 2 to 4. So, for the part 1, which is the variables and data types, we have 3 problems, which is the student information system, salary calculator, and the online shopping cart. So, first is the student information system. I-discuss ko muna sa inyo. So, una, in-ask daw natin kay user yung student ID niya, yung full name, yung tatlong grades, and yung section. So, yung data types ng student ID is naka-string, and yung full name, naka-string din, yung section naka-string din, and yung tatlong grades daw is naka-float, yung data type niya. So, ito yun. Ito yung variable ng student ID, stud ID. Diyan tayo mag-i-input ng student ID ni student, and then yung full name. Ito yung variable niya kung saan niya i-store yung full name ni student, yung section, variable. Hindi kung mapapansin nyo, itong tatlong to is naka-string format na data type. And then, manghihingi tayo kay student or sa user ng tatlong grade. First grade, ito yung data type, yung variable niya pala. Yung grade 1. And then, second variable na grade 2, ito yung for the second grade. And grade 3 variable for the third grade. So, etong tatlong to is naka-float na data type. So, next, compute the average and display everything in a formatted report. So, paano natin kukunin yung average ng grade? So, compute lang natin by adding yung tatlong grade na grade 1 plus grade 2 plus grade 3. And then, i-divide natin siya sa tatlo since tatlo yung
grade na in-input natin. And then next, di-display natin yung output. So, dito, piniprint lang natin yung student report. Etong \n is new line lang.